Magandang gabi po sa inyong lahat. Heto po si Mima Alicia nyo at nagbabalik po para sa ating panibagong video. Ngayon po ay tatalakayin natin ng buo, walang labis, walang kulang ang paglamon ni President Marcos sa mga Duterte sa kanyang naganap na SONA. I-highlight po natin ang mga napaka-intense na binitawang salita ng ating presidente. Hoy guys, kala nyo naman napaka-seryoso natin, no? Hindi, ang ganda kasi ng sound. Kala mo talaga parang nagre-report no? Tapos nakapolo pa tayo. Ano ba? Hindi naman tayo nagtapos sa journal. Hindi, ang course ni Mima, BS Ed, major in English. Yun po yung pinag-aralan ko nung ako po ay college. Hoy, may pinag-aralan naman ako. Huwag kayong mamaya may magko-comment dyan. Si Mima Alicia, pilingirist. Ulit nga. Nax. Eto na, sige na, simulan na natin. Ito kasi mga minamahal, lahat naman ata nakapanood ng SONA ng ating presidente. Alam mo, sa pinakadulo ng video, yun talaga yung may napaka-remarkable. Talagang kahit nga din ako, kung nandun ako, mapapatayo ako. Grandstanding po ang binitawang last speech, kumbaga yung final remarks ni President Marcos. Talagang goosebumps, grabe. Tumataas ang aking balahibo. Hindi, walang joke yon, promise. Tumaas ang aking balahibo habang nanonood po ako sa flat screen TV namin. Kasi syempre, di ba, uso na yung smart TV ngayon, no? Nakakonect lang tayo sa with wifi. Nanood tayo. Tas nung pinakadulo na ng kanyang speech, talagang grabe. Talaga nga namang grabe. Eto na nga. Buti na lang hindi umattend ng SONA. Ay, ba't palakpak? Buti na nga lang talaga, mga minamahal, hindi umattend ng SONA itong si Sara Duterte. Dahil kung umattend, nako po, doon pa lamang po sa drug war na sinasabi ni PBBM na iko-continue niya po ang bloodless. Doon pa lang masakit na yun kay Sara Duterte. Yes guys, kaya nga sabi ko nga, buti na lang talaga hindi umattend itong si Sara Duterte. Buti na lang po hindi po umattend ng SONA si Vice President Sara Duterte, dahil kung umattend po siya, talagang nilamon po siya ng buhay ni President Marcos. Hindi, mga minamahal, seryoso. Kung umattend itong si Sara Duterte, nilamon po talaga siya ng ating Pangulo ng buhay. O, tingnan nyo dito muna tayo magsimula sa statement ni PBBM ukol po sa bloodless war on drugs. Pakinggan po natin ang kanyang salita. Wait lang. Ito, pakinggan nyo pakinggan nyo. Ilalagay na lang natin dyan sa screen. On the fight against dangerous drugs, our bloodless war on dangerous drugs adheres and will continue to adhere to the established 8 E's of an effective anti-illegal drug strategy. Extermination was never one of them. And yet, in more than 71,500 operations, it has resulted in the seizure of more than 44 billion pesos worth of illegal drugs and the arrest of more than 97,000 drug personalities. More than 6,000 of those arrested were high-value targets. 440 of them were government employees.
of whom 42 were uniformed personnel. 77 were elected officials. So to further paralyze their operations, dirty money and assets worth more than 500 million pesos have been frozen and preserved. With strong case buildup and efficient prosecution, the drug conviction rate is at a high of 79%. Together with this, we welcome the report that the number of drug-affected barangays in our country has been reduced by 32%. Yan, rinig nyo 'di ba? Talagang grabe, no? Yung statement na yan ni PBBM, yung highlight niya talaga, high ranking, elected official, mga high value, highlight po yan ni PBBM. At yung nagustuhan ko po doon sa kanyang naging statement, which is kung papanoodin nyo po ng buo, yung naging statement niya nga po dito sa usapin ng droga, ang kanyang style po is ipagpapatuloy yung malinis at hindi po napakadugong kampanya kontra dito sa illegal na droga. Kasi ang gagawin niya, hindi naman po magiging sapat yung patayan. Hindi totoo yan, mga minamahal. Hindi sapat ang patayan para pamunuan mo ang ating bayan. Dahil kung may pagmamahal ka sa mamamayang Pilipino, syempre Pilipino tayo, mahalin mo ang Pilipino. 'Di ba? Yun naman talaga hindi natin kailangang mag-undergo dito nga sa sinasabing patayan kasi hindi naman po yun yung tamang approach, yung tamang solution. Kumbaga nasa strategy din talaga ng presidente yung paghahawak case by case dito nga sa usapin ukol sa droga. Kasi sa totoo lang naman guys, yung problema yung droga, which is totoo yan. Ang problema, ang isa din kasi dito na problema sa usapin ng droga is yung mga roots, 'di ba? Yung mga malalaking tao, 'di ba? Yung mga ugat. Kaya dapat sila yung mapanagot dito. Kabilang na nga po dito sa na-mention ni PBBM is yung mga elected official na nasa list nila, 'di ba? Naku, na may aso. Naku pa. Bakit naman ganon? 'Di ba? So, yun po yung pinakaunang sampal. Naku po, parang pag nandoon si Sara Duterte, parang ginanshot siya ni PBBM no? Diba? Parang ginanon siya. Kung umaten siya. Tapos pangalawa, eto, pakinggan din ninyo ang usapin sa West Philippine Sea. Diba? The Philippines cannot yield. Atin po ang West Philippine Sea. Kung nandoon si Sara Duterte, alam nyo guys, talagang nilamon siya ni PBBM. Talagang harap-harapan siyang lalamunin kasi grandstanding halos lahat tumayo. Oo mga minamahal, halos lahat tumayo. Yung sabi ng mga nandoon, BBM, gumaganon sila tapos palakpakan sila. To the point na kahit nga din ako na nanonood, talagang napatindig ang aking balahibo. Hindi guys, totoo yun. Napatindig talagang aking balahibo. Pati yung aking kaluluwa tumindig. Sabi ko, this is the first time na ilagay sa SONA itong approach dito nga po sa West Philippine Sea. Kumbaga binigyan ng oras na talagang tinalakay, binigyan ng lime spot yung usapin sa West Philippine Sea dahil talagang napaka-antaas ng tension guys. Hindi totoo alam nyo simulat sa pool, yung floating barrier, yung pag-ano na sa atin, dangerous blocking maneuver. Diba naalala nyo din yung may helicopter na pinahanginan itong ating mga AFP ba? Hindi, yung mga scientists yun na nagtitingin ng mga corals, 'di ba? Tapos biglang nadamay. Sila yung pinahanginan doon sa yung basta nalimutan ko na, 'di ba?
Tapos yung ginagawa nila sa ating sa ating mga mangingisda, talaga nga namang grabe. Grabe ang lala ng tensyon. Tapos yung pinakahuli, yung may binutas na, 'di ba? Yung sasakyan ng ng ating mga Coast Guard, ng ating Philippine Navy. 'Di ba? Maliban pa doon yung inagawan tayo ng pagkain. Grabe. Grabe talaga yung tensyon doon sa West Philippine Sea. Kaya nga nung natalakay ito, sabi ko, ito na ba yung pasabog? Kala ko yun na yun eh. Kala ko yun na yun yung pasabog na pinakakinaabangan ng lahat. Meron pa pala, which is yung sa Pogo na nga. Mamaya tatalakayin natin yan. But anyway, ito, pakinggan natin yung yung naging statement ni President Marcos dito nga po sa usapin sa Pogo. Talagang ghost bombs, mga minamahal. O ito, panoodin ninyo, pakinggan nyo. In our international relations, we have faced challenges to our territorial sovereignty, and we will assert our rights and interests in the same fair and pacific way that we have always done. Proper diplomatic channels and mechanisms under the rules-based international order remain the only acceptable means of settling disputes. Peace and community building will always be our clarion call, especially when the country serves as chair and the host of ASEAN Summit in 2026. We continuously try to find ways to de-escalate tensions in contested areas with our counterparts without compromising our position and our principles. I know that our neighbors too are doing their best to make this work. The Philippines cannot yield. The Philippines cannot waver. We are now more conscious as a people and strategic in heightening our aerial and maritime domain awareness. We are continuing to strengthen our defensive posture, both through developing self-reliance and through partnerships with like-minded states. Ang West Philippine Sea ay hindi kathang-isip natin lamang. Ito ay atin. Ito ay mananatiling atin hanggat nag-aalab ang diwa ng ating minamahal na bansang Pilipinas. Pagtitibayin at palalaguin natin ang kamalayan at kaalaman ng buong bansa at titiyakin na maipapasa natin ito sa kabataan at ating susunod na mga salinlahi. Laws on our maritime zones and archipelagic sea lanes make sure that this intergenerational mandate, this duty, will firmly take root in the hearts and minds of all our people. Sa buong sandatang lakas, sa Coast Guard, sa ating mga mangingisda sa West Philippine Sea, tagapin po ninyo ang taus-pusong pasasalamat ng buong bansa dahil sa inyong ginagawang pagmamatyag at sakripisyo. Kita nyo? Grabe, no? Atin ang West Philippine Sea. Dahil unang-una pinaglalaban natin to dahil hindi lamang po ito katang-isip lamang. Ama, kung nandyan kaya itong si Sara Duterte, ano kaya yung kanyang magiging muka? Talagang sunog. Hindi ko guys ma-imagine talagang
Grabe, nuot, siksik, talagang nandoon po guys yung yung juiciness ng lutong ng mga sinabi ni PBBM na talagang grabe, ito po yung mga words na lalamon ng buhay kay Sara Duterte. Hindi, pahiya talaga yan guys kung nandyan si Inday, napahiya talaga siya dyan. Yan po yung totoo dyan, napahiya po yan sana itong si Inday Sara Duterte. Buti na lang at wala ka dyan. Dahil kung nandyan ka, nako, may kalalagyan ka sana. Habang sila nagpapalakpakan dahil pinagtatanggol, dinidefend ni President Marcos ang issue sa West Philippine Sea, ikaw ay nangangatog na hindi mo alam kung ano yung magiging initial reaction mo dahil pro-China ka. Diba? Yun guys, nakikita ko talagang physically, emotionally, mentally, spiritually, talagang lamon na lamon itong si Inday. Kaya nga buti na lang hindi ka umaten dahil kung umaten ka, naku po, hindi ko alam kung saan ka pupulutin. Nakaligtas ka sa sermon. Tapos kala ko guys, yun na yun, yung pinaka talagang nuot na may juiciness, malutong na message na inaabangan ng mamamayang Pilipino. Kaya kala ko hanggang doon na lang Kala ko hanggang doon na lang kasi sabi ko, nagme-merienda kasi sila, alas 5 na, diba? Mag-aalas 6 na. Sabi ko, makain na ba tayo? Sabi ko, parang patapos na to Yun pala, hindi. Nagsalita pa si PBBM after ng palakpakan at biglang minention si Pogo. Tapos nung narinig ko yun, naku pa! Nilamon na nga siya sa issue ng war on drugs. Nilamon pa sa West Philippine Sea. Pati ba naman sa Pogo? Parang naging padre si PBBM na Nermon malala. Ito yung video panood ko sa inyo Panood ko sa inyo. Wait lang. Panood ko sa inyo yung video ni PBBM na kung saan nandoon din talaga yung pinaka-final message niya na talagang grabe kung nandoon si Sara, talagang nilamon ng nilamon. Yun guys, totoo yun. Itong si Inday. O, tingnan nyo to. At ngayon po, naririnig po namin ang malakas na sigaw ng taong bayan laban sa mga Pogo. Disguising as legitimate entities, their operations have ventured into illicit areas furthest from gaming, such as financial scamming, money laundering, prostitution, human trafficking, kidnapping, brutal torture, even murder. The grave abuse and disrespect to our system of laws must stop. Kailangan nang itigil ang panggulo nito sa ating lipunan at paglalapastangan sa ating bansa. BBM! Talagang BBM! 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 Grandstanding talaga si BBM. Effective today, all Pogos are banned. BBM, no, 'di ba? All Pogos are banned. Yan pala yung pinaka sinasabi nilang pinaka final message na talagang meron daw maiiba this zona, which is yun na nga. Yung Pogo pala. 'Di ba? Nako, ano yung sabi ni ni President Marcos? Pakiulit. Yung Pogo daw. Disguising as legitimate entities, their operations have ventured into illicit areas furthest from gaming, such as financial scamming, money laundering, prostitution, financial scamming, money laundering, ano pa? Human trafficking, kidnapping, nako. Brutal torture, nako po. 'Di ba? Murder. The grave abuse and disrespect brutal torture, murder. Diba? Talagang isa pong kahihiyan yun sa bansang Pilipinas natin yung Pogo talaga, no? Hindi guys, totoo. Ang daming sinirang buhay ng Pogo sa mga Filipino. Oo, aminado tayo, nag-generate siya ng tax. Totoo, nag-generate siya ng tax.
pero mas lamang po yung mas negative effect sa ating bayan. Yun yung totoo. May tax nga pero nasa alanganin ang buhay ng mamamayang Filipino. Mantakin nyo guys, ang daming pamilyang sinira ng pogo. Ang daming nalulong sa gambling. Ang dami pong mga nanay ang nagbibenta ng anak. Ang daming mag-asawang naghihiwalay. Ang dami po, basta guys, ang daming nalulong sa masamang bisyo. Yun po yung totoo. Na kahit pagkain nyo na lang, sinugal mo pa. Diba? Tapos bukod pa dyan, yung mga nagtatrabaho doon sa Pogo, ano yung nangyari? Nako po. Merong torture detention, human trafficking. Kaya nga 'di ba naging laman ng usapin yung Pogo nung mga nakaraang buwan. Kung mapapansin niyo yung doon kay Alice Gu, yung pag-raid doon sa Bamban, yung sa Cavite, Isabela ba if I'm not mistaken, basta ang dami. Alam nyo, iisa lang yung kompas, iisa lang yung reklamo sa mga illegal Pogo na yan. Alam nyo kung ang naging reklamo po doon is yung scamming talaga. Bukod po sa scamming, yung human trafficking. Tapos guys, sabi pa nga ni Vico Soto, yung Pogo, nung sila yung nag-grade wala naman po talagang mga Pilipino nagtatrabaho doon. Sa 100%, 1% lang yung Filipino na nakita nila doon. Ginawa lang front ang Filipino para i-allow ang Pogo. Tapos sa likod ng Pogo, ang daming kababalaghan, ang daming kakilakilabot na dark stories. Hindi totoo yan mga minamahal. So talagang grabe. Buti na lang PBB. Ako actually guys, sabi ko kasi may interview 'di ba si Martin Romualdez. Sabi sa interview kay Martin Romualdez nung tinanong siya sa Pogo. Okay naman daw siya sa Pogo. Basta nasa legal lang. Sabi ko, nung nakita ko yung speech ni House Speaker Martin Romualdez, sabi ko, ano ba naman to? Dapat hindi muna siya nagsalita. 'Di ba? Kasi lalo pat yung Pogo controversial issue. Pero anyway, baka moves or tactics lang nila yun na sinurprise lang din nila. Itong sila Sara Duterte sa statement ng ating presidente. Pero yung punto ko dito, kala ko mawawalan na ako ng pag-asa. Kasi mostly din ng mga BBM supporters, kinakalampag din yung Pogo eh. Oo. Mga loyalist yun even di kakamping. So anyway, wala tayong pakialam dyan sa ibang kakamping kasi syempre, ayaw na talaga nila sa Pogo from the very moment, from the very start. So, accepted na yung kanilang mga pinagsasabi. Pero sa mga BBM supporters, loyalists, pro-government, ako pro-government ako ang ko talaga dyan is ayaw ko sa Pogo. Dapat iban. Kaya nga never kong tinapik yan sa inyo. Mga minamahal yung ukol sa Pogo. Never kong tinapik yan yung sinabi ni House Speaker Martin Romualdez. Sabi ko, hindi ako satisfied sa statement ni House Speaker. Not unless kung magsalita si President Marcos. Which is, nung nagsalita nga, sabi ko, nako. Ox. Kung bibigyan ko ng grade si PBBM, 98%. Oo, totoo yan. Guys, bakit 98? Wala pong perfect na presidente. Walang perfect. Ayokong magpakasipsip. Walang perfectong presidente. Lahat nagkakamali. Pero, kung bibigyan ko siya ng grade, 98. Ano yung criteria ko? Napaunlad niya yung bansang Pilipinas eh. Mayroon pong improvement, ang daming achievement. Yung sa OFW, yung paglaban niya sa inflation. Ano pa ba? Yung unemployment, 'di ba? Bumaba. Tumaas yung employment rate, bumaba ang unemployment rate. Tapos, yung issue dito sa illegal drug war campaign, talagang inano niya talaga hinighlight niya yung sa bigas, hinighlight din ni PBBM, yung inflation. So, yun po yung mga naging criteria ko din na binanggit niya. So, to this point, I think walang na-miss na topic. Itong si PBBM, lahat na bigyan niya, lahat na highlight niya. So,
Yung fuel, nabanggit din. Parang nabanggit yun kanina eh. Hindi kasi kumakain kasi ako kanina. Yung fuel, parang nabanggit din naman ata yun. Pero anyway, yung pinakaano natin dito guys, yung pinaka-inaabangan ko lang naman kasi dito is yung sa West Philippine Sea. 3 lang naman talaga, hindi. 3, 4, 5. 5 lang naman talaga yung pinaka-kinaabangan ko. Yung inflation, yung pakikipag-battle niya sa usapin ng drugs, yung West Philippine Sea, yung Pogo, tapos yung trabaho. Yun yung 5 na pinaka kinaabangan ko. Bonus na lang yung sinabi niya sa akin yung about sa OFW kasi nabalita na yon noon pa. Tapos yung sa agriculture, nabalita na din yun. So, hindi ko siya ine-expect na babanggitin ni PBBM kasi greatest achievement naman talaga yun. Yung binigay niya yung land title, 'di ba? Nabalita ko na yun sa inyo noon. So, yung mostly kasi na parang minsan lang siya magsalita, yung sa Pogo nga, pati yung sa West Philippine Sea, pati sa Jaguar. So, yun na nga guys, nung binanggit niya yun, sabi ko, goosebumps, itong si President Marcos. Sabi ko, remarkable talaga yung kanyang speech. 'Di ba, mga minamahal? No. So, bago tayo mag-end, ito, Barbie! Ano masasabi niyo, mga minamahal? Comment lang po. Tapos, sa mga gusto din pong magpa-topic, sa mga gusto din pong magpa-topic ng kanilang content, yung gusto nating i-highlight, sige, i-comment ninyo at susundan natin. Barbie, sabi ko na. Maraming salamat po, mga minamahal. Kung hindi naman po kalabisan, like and share po. Yan, first time ko magbanggit niyan. Ingat, mga minamahal.